Narinig niyo ako dun sa likod. Kinatabahan niyo po kayo. Marinig niyo yun lagi sa akin every time. No? Pampalis lang ng kaba. Amen? So, today we will be discussing about Ecclesiastes. Chapter 3, verses 1 to 8. Sino po ang author ng Ecclesiastes? King Solomon. So, kung babasahin po natin ang Ecclesiastes from the beginning hanggang matapos, may medyo ano tayo doon na wimiri tayo doon sa mga sinabi doon ng Ecclesiastes. Pero sinabi naman doon, sinabi niya na sa chapter 12, nandun po yung mga pangako ng Diyos kung anong kailangan natin gawin. Dahil sabi nga doon kasi ang buhay daw ay walang halaga, sabi niya. Pero sinabi ni King Solomon sa chapter 12 yung dapat natin gawin para sa mga bagay natin. So, let us study Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8. And our title for today is How Can We Benefit with Time? How can we benefit with time? Time ni Alam niyo yung title na pinag-iisipan ko, sana, it's about time talagang time. May mga choices ako, sabi ko sana, time is gold. Meron bang foreign girl dito? Kailangan Tagalog. Sabi ko sana, time is gold, kaso andito si Brother Robert, kaya hindi dapat time is gold. So, sabi ko sana, time is precious. Wala din yung kapatid ni Sister Wall. Time is pearl, hindi yung pwedeng time is pearl. Paano pakibigyan? So, ito po, how can we benefit with time? Yan. So, meron po akong isang maiksing kwento before we start. Ito po. It's about a son and a father and son na nag-usap minsan isang gabi, sabi ng gano'n. Kasi yung father, nagwo-work siya overtime. Dinala pa niya yung mga work niya sa bahay. So, he's still working overtime kahit na alas 10 na, alas 11 na, nabot na siya ng hating gabi, doing his work overtime. Ngayon, nagtanong yung anak, sabi niya gano'n. The son asked question, may I borrow 100 dirhams? Sabi niya gano'n. Kung pwede daw siyang makahiram ng 100 dirhams. Tapos, nagalit ngayon itong tatay, sabi niya gano'n. The father get angry with the son because he's asking for 100 dirhams. Ano naman gagawin kaya nung anak niya dun sa 100 dirhams? Magbila kaya siya ng ano-ano o kaya kung anong mga toys na lang ang bibilhin nila o gadgets. Pero 100 dirhams, hindi kasi siguro makabili ng gadget. So, to cut the story short, natulog na lang yung son dahil pinalis nga siya ng tatay niya dahil nga ayaw siyang pahiramin ng 100 dirhams. He was scolded for asking na makahiram ng 100 dirhams. And then, ayun na, natulog na, malungkot yung anak kasi nga hindi siya napahiram. And then, after that, napag-isip-isip ng tatay, bakit ba siya pagagalitan? Minsan ko na nga lang siya makakausap. So, sa madaling sabi, na-convince yung tatay na pahiramin siya ng 100 dirhams. No? Pagkatapos doon, tinanong ng tatay niya, anong paggagamitan mo ng 100 dirhams? Sabi niya dun sa anak. Sabi nung anak,
Natuwa siya, sabi niya gano'n. Alam mo, Tay, meron kasi akong 200 dirhams. Kailangan ko ng 300 dirhams dahil gusto kong bumili ng gusto kong bilhin ang oras mo para sa akin. Kasi yung tatay pala, ang rate niya isang araw kumikita siya ng 300 dirhams. 200 dirhams, meron siyang 200 dirhams. Ngayon, hiningi siya ng 100 dirhams para isama niya dun sa 100 dirhams niya para maging 300 para mabayaran lang yung isang araw na ibibigay niya dun sa tatay niya. Para makasama niya lang for one day. Alam niyo kung saan pupunta yung bata? Yan, anong iniisip niya? Yun, nag-isip niya. Siya yun na. Amen. Praise the Lord. Tayo po ngayon ay sumandaling limuko at manalangin. At hindi natin ang presensya ng Panginoon sa hapong ito. Thank you, Lord, that sa hapong ito as we gather in this place, Lord, thank you for the time that you have given us, and thank you for the time that our brethren have spent na makasama ka, Panginoon, makapagpuri, muawit, Panginoon, at makinig sa iyong mga salita, Panginoon. Thank you, Lord, for the lives of my brothers and sisters na mag-spend ng time nila, Panginoon, sa mga bagay na spiritual, Panginoon. Thank you, Lord, for giving us wisdom, knowledge, kalakasan, Panginoon, sa bawat araw na nilalagi namin dito sa lupa. We thank you, Lord God. We ask you for your guidance, your protection sa bawat isa as we hear your words. We bind any words of the enemy right now in Jesus' name. At walang sino man ang kagagawa, Panginoon, ng mga bagay na hindi naaayon sa iyo, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang maitaas, Panginoon. At itago mo po ako sa iyong likuran. Nanusap ka, Panginoon, sa amin sa bawat isa. At hindi kami aalis, Lord, sa lugar na ito na hindi dala-dala ang pagpapalang na mula sa iyo. Thank you, Lord God. We give you thanks. We give you praise. In Jesus' name, Amen. Amen. So, mag-fishing bukas. So, yung susumama, walang sweat, mag-fishing bukas. Praise the Lord. So, ito po yung moral ng story, no? It's just a short reminder to all of you working so hard in life. Ito po yung dito sa kinuha dun sa story. Sabi po dito, we should not let time slip through our fingers without having spent some time with those who really matter to us, those close to our hearts. Because if we die tomorrow, the company that we are working for would easily replace us in a matter of days. But the family and friends we leave behind will feel the loss for the rest of their lives. And come to think of it, we pour ourselves more into work than our family. Amen? Amen? Hindi kayo kinakabahan. So, sabi po dito sa Genesis 1:14, and God said, let there be lights in the dome of the sky to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years. Makita po natin dito na it's all about God and time. No? Nung una pa man, sinabi na sa Genesis na related tayo sa creation ni Lord. Yung time na binigay niya para sa paglikha at time na para sa mga bagay-bagay. At makikita natin dito that God created and God sets time. God also sets times and seasons. So, nakita po natin dito sa bandang huli, and 4 seasons and 4 the days and years. Nasa Bible po yan. And also, sabi po dito, He changes times and seasons. He poses kings and sets up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Nakikita po natin ito sa Daniel 2 verse 21. Ang Diyos ang nagtakda ng mga dynasties. So, pag-aralan natin yung mga histories, yung mga kings at mga dynasties na yon, itinakda din ng Diyos yan. Mga panahon ng tagulan, mga panahon ng tag-init,
panahon ng taglamig, tagsibol ng mga bulaklak at taglagas ng mga dahon sa mga puno at halaman. In English, meron tayong winter, meron tayong susunod sa winter, spring, and then summer, and then we have autumn or fall. So, yun po. Example natin dito, ang maganda example nito yung paano nyo malalaman na winter na? Di ba malamig? Maganda nga dito kahit na nasa UAE tayo, nararamdaman natin na meron din winter, di ba? Although walang snow, we still knew that it is already winter dahil taglamig na. No? At sa panahon ng tagsibol ng bulaklak or spring, nakikita din natin na nagsisibol na yung mga bulaklak. Nakikita natin dyan sa mga daan-daan na marami ng mga bulaklak na nagsisitubo. At panahon din ng summer. Katulad natin ngayon, we are in the summer here. Mainit na mainit. Paglabas mo lang sa non-air conditioned room, napakainit. At meron din fall. Meron din tayong fall dito before na mag-winter. Mararamdaman natin na nagbabago na yung panahon, yung mga puno naglalagas. Maraming nalalagas. Alam nyo, dun sa bahay namin, sa Muhays na, yung tapat ng room namin is a window facing the east. So, dun sa umaga, makikita mo yung sunrise. Napakaganda nga eh. Ang ganda tignan sa horizon, makikita mo na sumisikat yung araw. Ngayon, napansin ko, nung winter, yung tapat ng araw na sinisikatan ng araw nandun sa tapat ng Indian Academy. Tapos ngayon, nag-summer na, nakatapat na siya dito sa may part ng dun sa nasa bandang left na siya. Bakit ganon? No? Ibig sabihin, sineset talaga ni Lord yung time niya. Ang tawag doon ay equinox. Equinox, yung i-describe ko na lang para mas madali. No? Alam niyo kung ito yung earth, tapos ito yung sun, may ikot tayo, di ba? May ikot tayo ganyan. Nagre-revolve tayo sa sun. Pero, itong earth, habang nagre-revolve siya sa sun, bumababa, tumataas pala yan. May ikot din siya. Nagaganon siya. Meron siya helix form ng pag-ikot. So, pag bumaba na siya, malayo na siya sa sun. So, tayo naman, nandito tayo sa bandang taas, sa northern hemisphere tayo. So, ibig sabihin, pag mababa yan, mainit sa atin. So, kung mataas naman yan, malamig naman sa atin. Vice versa naman sa mga nasa southern hemisphere, katulad ng Australia at Africa, sa kanila ngayon taglamig. Diba? Mayroong bagong kaalaman yun. Amen? Praise the Lord. So, kaya bakit napansin ko rin na yung araw nandito nung winter, tapos nandito nung summer, kasi nga, nagke-face ako sa east, ito yung east yung sun, pag ganun ko, nandito siya sa kaliwa. Pag ganun ko, nandito siya sa kanan. Pag nasa summer, nandito siya sa kanan, and then sa winter, nandito siya sa kaliwa. Yun po explanation yun. Amen? Pag walang knowledge, merong power. Praise the Lord. So, balik tayo. Sinabi rin sa Acts 14:17, "Yet he has not left himself without a witness in doing good, giving you rains from heaven and fruitful seasons, in filling you with food and your heart with joy." Makita natin dito na meron din mga seasons ng fruits or mga pagkain. Katulad ng ano yung mga pagkain sa atin? Mayroong buhat, may panahon ng mangga, may panahon ng kainito, may panahon ng lansones. Di ba? Iba-iba yung panahon. Merong yung usual, makikita lang natin ito pag rainy season. Kasi doon lumalaki yung lumalaki yung luhat pag rainy season. So, andun pala yun. Gawa rin pala ni Lord yun because of His creation.
And then meron din lansones during fall naman ito, from October to November, kung papansinin ninyo. At meron din kainito na makikita natin during summer. Sarap po, no? At meron ding mangga na originally summer lang. Pero ngayon marami ng crops, di ba? 3 crops na yata minsan ang ginagawa sa mangga dahil ini-sprayan nila. Talang artificial spray para magkaroon ng more production sa mga mangga. So doon dito makikita natin that God has done all these things, giving us rains and seasons and to give us fruitful seasons, no? And next, how can we benefit with time? Sabi ganun sa Ecclesiastes verse 1, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Itinakda ng Diyos na mangyari ang mga bagay sa tamang panahon. Tamang panahon. Isang malaking kapahamakan kung may ginagawa tayo na wala sa panahon. Kasi nga, sabi dito, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. So yung purpose natin, ginagawa natin, out of season, malaking kapahamakan yon. Bakit? Sabi dito, panahon na hindi natin dapat ginagawa natin. Katulad ng example ko, dito, may example lang kung bamboo. Alam niyo yung bamboo? Ang kawayan, kapag tinaga mo raw pala wala sa panahon, hindi magandang magiging resulta nung pag biniyak mo yung kawayan. Bakit? Kasi kakainin siya ng mga beetles or yung wood bugs. Kaya sinabi ng mga matatanda o ng mga vintages, dapat tama yung taga sa panahon. Yun yung naririnig natin na taga sa panahon. Sa kawayan yun. Kasi nga, ito nga mangyayari yun, no? Kita niyo yan? Ito yung bukbok. Binubutas-butas na yan, sisirain na yung grains ng kawayan. Kaya pag itinayo natin yung bahay kubo natin, bubukbukin lang siya. Pero kapag tinaga mo siya, yung season, hindi siya bubukbukin. So yun po ang itinuro sa akin ng isang uncle ko nung ako po ay nasa Pangasinan. Matutunan ko po yun. And we also treat kawayan. Pagka hati nun, lalagay sa doon sa may kampungan para matreat siya. Hindi siya bubukbukin. May bagong kaalaman na naman. Kuya Kim, Kuya Ox pala. Praise the Lord. So, ganun din po sa anihan. Kapag nag-ani tayo na out of season, ano po mangyayari? Halimbawa, ang palay. Out of season, halimbawa, dapat mo nang anihin tapos hindi mo inani, ano mangyayari? Kakainin ng peste, kakainin ng mga daga. Diba? Pag ang mga chiko, kapag hinog na, hindi mo tinanggal, kakainin ng paniki. Diba? Saka yung mga, ano pa ba? Basta lahat ng crops na hindi mo kinuha sa panahon ng tagani, mawawala yun. So, there is a season and a time for every purpose under heaven. So, apply po natin yon sa ating buhay. Amen? Next is, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Makikita po natin ito sa Ephesians 2:10. God has prepared and God has set deeds that must be done by people during their times. So, dapat pala gawin natin yung mga bagay na kailangan natin gawin in due time. May schedule ang lahat and there is activity for every time and time for each activity. No? So, advance na pala, prepare ni Lord yun, no? God has prepared all things in advance. So, gawin na lang natin, hanapin natin yung will, we seek for the will of God, and ask the Holy Spirit to guide us kung ano po yung dapat natin gawin. Amen? Amen. So, next, how can we benefit with time? Man has to appoint his task with time. Paano po yun? How can we appoint our task with time?
Dito, makikita natin sa figure na ito, ano yung mga ginagawa ng mga bata, di ba? They are playing. Ano ang kinalaman ng tao sa panahon? Kailangan natin magtakda o mag-schedule ng anumang dapat natin gawin kapag una, bata. Ano yung mga ginagawa ng mga bata pag maliliit pa sila? Laro ng laro, di ba? Nakikita natin, nakukulitan tayo. Laro kayo ng laro. Let them be children. Let them be child. Because there is time for them. Hindi yung, maupo ka dyan. Di ba? Kasabi natin, huwag ka malikot. Pag maliit pa, di ba? Ganito yun eh. Pag maliit pa yung bata, sasabihin na, huwag ka malikot dyan. Pag lumaki-laki na, ano sasabihin? Galaw-galaw. Baka ma-stroke. Ha? Kumilos-kilos ka naman. Hindi naman ngayon malaman ng bata kung ano yung dapat niya gawin, ano yung dapat niya susundin. So, let there be time. No? Kailangan natin malaman yung mga appropriate time na dapat natin sa ating sarili at sa ating mga anak. Kapag bata, panahon ng paglalaro, dapat maglalaro. So dito, makikita natin dito, they have grown up, so ano nang dapat nilang gawin? Panahon ng pag-aaral. So dapat, kung pag-aaral, dapat mag-aaral. Tapos na yung panahon ng paglalaro. Nakaka-relate yung mga bata? Matanda. Relate na relate? And then, sa mga di masyadong bata naman, ayan. Mga, di ba, mga ano pa lang to, yung mga working generation. So dapat may panahon din ng pagtatrabaho. Tapos na yung panahon ng pag-aaral, tapos na rin yung panahon ng paglalaro. So dapat meron din panahon ng pagtatrabaho. Sabi nga ganun, kung nagkakaedad na ay dapat magkaroon na ng responsibilidad. So, let us be responsible once we are all grown up. And then, kung matanda na, bro, matanda na raw. Matanda na raw. Kung vintage na, ay dapat magkaroon na ng wisdom o kaalaman at magturo sa mga bata. So, dapat yung mga grown-ups or vintage. Nagkakaedad na dapat mayroon ng silang wisdom. Sila naman yung magsasalin ng kaalaman sa mga nakababata. At dapat merong pinagkakatandaan. Diba? And next, how can we benefit with time? Man is to number his days. Ito, mahaba ito. Sabi dito sa Psalms 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So, ang prayer ni David during that time, sabi niya, nung sinulat niya to, he asked God to teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So, may panahon ng pag-aaral. Pag panahon ng pag-aaral, tapos sa absent ka, ano mangyayari? Wala kang matututunan, di ba? So, mayroong mga panahon na gising ka, na dapat nagtatrabaho ka, ano nangyayari? Tulog ka. So, anong outcome nun? Wala kang production. So dapat may mga tamang panahon. So, yun ang hiningi ni King David. May panahon din ng pagtatrabaho, pero anong ginagawa? Nagpapahinga. Di ba? At meron din, pag nagpapahinga siya, anong outcome nun? Wala siyang aanihin. At sabi ng matatanda, kapag may sinuksok ay may bubunutin. No? Panahon ng pag-ipon, at tapos hindi siya nag-ipon, wala siyang aanihin o wala siyang gagamitin. Kaya nangyayari, naiinggit siya sa mga taong merong nabubunot kapag gigit na. Amen? So, makita rin natin, mayroon din panahon sila na nagsusuksok, kaya the time na nagsuksok sila, meron silang mabubunot. Kaya meron din panahon talaga na tayo ay nag-iipon.
So it should be a wisdom for us, no? Accomplish what you have to accomplish during your time. That makes its age bracket beautiful in its proper time. So, merong mga brackets yung mga age natin, di ba? Merong mga bata, merong mga hindi pa masyadong bata, adolescent, ano susunod sa adolescent? Mga teenagers, tapos mga singles, and then comes to married life, and so on, and so on. Huwag na natin banggitin. Napakagandang maging muspos o maging child, maging bata, maging young man or woman, maging adult, at napakaganda rin na maging senior citizen or vintage. Napakagandang tumandaan na may pinagkakatandaan. Kung hindi, it's better to color your hair. No? Kasi kung wala ka pinagkakatandaan, tapos yung ugali mo, parang 20 years old pa rin, dapat talaga magkulay ka na ng buhok. No? So, pasintabi sa mga nagkukulay ng buhok. Ako hindi ako nagkukulay ng buhok dahil wala akong kukulayan. Anyway, meron din po ako mga gray hairs. Sabi dito, if you did not learn anything good during your younger years, it is a trophy to have gray hair when you have so many things done in your lifetime or here on earth. No? Sabi nga, kaya hiningi ni King David na bigyan siya ng heart of wisdom. And next, how can we benefit with time? Sa James 4:14, whereas we know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeared for a little time and then vanished away. Sabi nga po daw dito sa James 4:14 na ang ating buhay daw ay parang usok na maya-maya nandyan at pagkadaka-daka ay mawawala. Maiksi lang ang buhay natin na hiram natin sa Diyos. So, kagaya ng usok, sandaling nandyan, mamaya wala na. At ganun din po, let us read this 2 Corinthians chapter 4, verses 17 to 18, all together. Amen. So, what is unseen, what is seen is temporary, and what is unseen is eternal. Ganun din po yung buhay natin. Yung temporary lang po yung buhay natin dito. What we have not seen yet is yung eternal life natin. Makikita natin dito na ang problema, yung mga trials natin, yung mga sufferings natin, temporary lang yan. Meron din panahon na masosolve din yan. Amen? So, hindi lahat ng panahon lagi tayong problema at hindi rin lahat ng panahon na masagana tayo. That should be the equation of life. At tandaan natin na ang panahon natin ay temporary lang. Meron tayong naantay na eternal life after here. Amen. Amen? At merong tamang panahon ang lahat. Next. Man has to know God's time design. Sabi dito sa Matthew chapter 2 verses 1 to 2, now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born of the King of Jews? For we have seen his star in the east and are coming to worship him. So dito makita natin, pati yung mga wise men, they read the signs of times and acted accordingly. Nakita natin na nakita nila yung proper timing ng paglabas ng star in the east at hinanap nila yun to direct them going to the Messiah o nung panahon na pinangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen? They came to worship Him. Pero hindi ko malinaw na either nung pinanganak siya o malaki na siya nung nagpunta sila dahil ang panahon ng pagpunta nila hindi winter yun according to
according to Bible scholars. So, hindi po yun yung time na pinanganak ang Panginoon Jesus. Probably, according to them. And dito po, man is to flow with God's time. Sa Ecclesiastes 3:1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Such a schedule is God-ordained. It is preordained, and it's best to flow with it and let it flow. That is man flowing with time. So dapat nga umayon tayo sa agos kung paano i-direct ng Diyos ang bawat bagay sa mundo. And then sa verse 2, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted. So, minsan, di ba, natutuwa tayo pag may pinapanganak, no? Tuwa tayo pag mayroong panganak, pero nalulungkot naman tayo pag mayroong namamatay. Di ba? Pero yung lungkot natin, hindi dapat sobra-sobra yun. Kasi alam natin na meron tayong patutunguhan. Alam natin na yung namatay na yun, kapag tinanggap na niya ang Panginoong Jesus, makakasama na niya after this life. So, tulad ng verse dito, makikita natin may panahon na dapat hindi masusurprise. Yung mga, minsan, pag biglang namatay, masusurprise na lang yung mga kamag-anak, hindi pala nakapag-prepare. So, dapat mag-prepare din tayo sa mga ganitong bagay, no? Na dapat meron din tayong gawin, meron tayong means o dapat nating gawin para din sa mga maiiwan o sa mga iiwan natin. So, alisin na natin yung pamahiin na baka mapaaga, di ba? Minsan narinig natin sa matatanda. Kasi pag ayaw nila na pinaghahandaan mo yung pagkamatay mo. Kasi nga, baka mapaaga, sabi ng mga matatanda. Pero, wisely speaking, dapat talaga pinaghahandaan yun kaysa naman bigla ka na lang matulog tapos wala ka man lang ipon. Sana mahalongkat naman yung mga kamag-anak mo, bibigyan mo pa sila ng sakit ng ulo na wala ka na nga, wala ka pang ipon, di ba? Di ba? It is wise, no? Kaya yung mga yun dapat nating paghandaan. It is a graduation day na makakarap na natin ang Panginoong Jesus dun sa langit. Amen? So, sabi dito, may panahon ng bawat bagay at dapat yung sabi dito, and a time to pluck up that which is planted. Meron ding panahon na dapat bunutin ang mga bagay, hindi lang halaman. Diba? May mga ideas or projects or anything na gusto mong gawin sa buhay. Kasi hindi naman permanente ang bawat bagay. Meron panahon na sinisimulan at meron panahon din na isinasara. At hindi lahat ng ang tawag doon, kung hindi bagay, kung hindi hiyang, huwag nang ipili. Amen? Amen. So, may mga panahon na dapat na natin tanggalin yung mga dapat tanggalin. Amen? And then next, on verse 3 of Ecclesiastes 3, sabi dito, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up. Yep, this is also applied in the living and non-living things. Merong panahon na gumagawa sila ng mga filosofiya, mga values, or systems, institutions, at meron din panahon na dapat na wasakin na itong mga ito. Meron din panahon ng paglikha, katulad ng family traditions. Halimbawa, nag-reunion kayo sa December. Hindi naman pwedeng lahat ng December magka-reunion na lang lagi. Paano naman yung kailangan gawin ng mga bawat isa? Diba? Minsan hindi nagkakaugma-ugma yung timing, yun yung panahon ng bawat isa. So dapat hindi natin i-mindset na
na dapat natin gawin ng isang bagay paulit-ulit, no? So kung nung last year, saan tayo nag-anniversary? Sa Flora. Ayun. Ngayon, sa Coral Vera naman tayo anniversary. Ganun po ba? Ganun. So, hindi lahat ng panahon, Flora, minsan Coral Vera naman. Amen? Palapakan po natin, Panginoon. Naka ako. So, may naantok. Ganun din po sa mga old religions, no? Makikita natin na yung iba, nakilala ang Diyos, katulad natin na nakilala natin ang Diyos through the Bible, no? Meron ding mga bagay na salungat sa tradisyon na hindi na natin dapat gawin because it is not in the Bible. So dapat natin siguro it is time to stop these things dahil hindi naman siya biblical. And then there is time to tear and time to build. At mayroong pinapanganak, sabi nga may mga nagsasabi, kapag dito na ako pinanganak, dito na ako pinanganak. Parang may kilala. Familiar ba kayo doon? No? Narinig na natin to. I always often hear this from my parents. Hindi ba po sila nakilala? Sabi ng father ko, dito na ako pinanganak, dito na rin ako mamatay. Pero nung nakakilala siya kay Lord, bless the Lord. Dahil nandun na siya sa heaven kasama ni Lord. Amen? So, well, pwede naman mabuhay ng walang hanggan sa ibang sistema, di ba? Kagaya nga nun, pwede naman palang mabuhay ng walang hanggan sa ibang sistema. Bakit hindi mo i-stop yung mga dati mong ginagawa na hindi naman, I'm not saying na hindi tama, but it is not stated in the Bible. Amen? Next, verse 4, a time to weep and a time to laugh, and a time to mourn and a time to dance. May panahon ng pag-iyak, no? Ang tao, alam niyo, minsan baliktad. Kapag panahon ng pag-iyak, ayaw umiyak, lalong-lalo yung mga lalaki. Bakit kaya gano'n? Pag panahon ng pagtawa, ayaw naman tumawa, na napaka masyadong seryoso. Di ba? Kaya minsan, kapag ano na, yung kapag pinipigil nila yung pag-iyak, nangyayari tuloy, sumisikip yung dibdib, nagkakaroon tuloy ng heart attack. Kaya kung gusto niyo umiyak, lalong-lalo ng mga boys, hindi naman yun hindi naman yun nakakalalaki. Hindi nakakabawas ng pagkamacho, but it is a time. There is a time, sabi sa Bible, there is a time to weep and a time to laugh. No? And there is a time to mourn. Sabi dito, may panahon ng pagluluksa. No? Katulad ng pagluluksa sa mahal natin sa buhay, we should mourn. Hindi naman siguro appropriate na tumawa tayo kapag may namatay na pamagay natin. We should mourn with them. No? We mourn with the family, not with them. Hindi ko sabihin mo. At yung mga minsan may nalulugi sa negosyo, it is time to mourn. Kasi nga nalugi. Nawalan ng trabaho. Mourn with the mourn. Kailangan malungkot. Kasi nga, alamang, it's all natural. It is there. Hindi naman na dapat tayo maging magpaka-ipokrito. Sa panandalian lang yan. So, time will pass, na lilipas din ang panahon, at magkakaroon din ng trabaho. Amen? At pag nalulungkot, no? Huwag natin masyadong dibdibin kapag nalulungkot tayo kasi sasabihin nga ang puso mo, di ba? Pag masyadong malungkot, minsan isisiklod na lang natin sarili natin. Pupunta lang tayo sa isang sulok, malungkot mo. Ano mangyayari sa inyo doon? Kakalungkot? Wala. So, time is precious. Time is gold. Di ba, Brother Robert? So dapat
dapat pahalagahan natin ang panahon, no? There is always time for everything in a time to dance, no? Katulad kanina, there is time to dance. Kung kinakailangan natin sumayaw sa Panginoon, sumayaw tayo. Huwag tayo mahiya. Bakit ba tayo mahiya? Si Lord yung sinasayawan natin. Hindi natin sinasayawan ng tao. We are not dancing for the people, but we are dancing to our King, the Lord. Amen? Palakpakan po natin Panginoon. And then, meron din a time to, halimbawa, meron mga birthday celebration. Kailangan nasa timing talaga, no? Minsan, pag nagkaroon ng mga reunion at nagkaroon ng mga birthdays, minsan nagkakasama-sama yung mga nagkakamag-anak, kung kailan birthday, saka pa mag-aaway. Di ba? So, wala sa panahon yun. Wala sa timing. Celebration nga, bakit pa mag-aaway? So, inaano nyo yung nagkakagulo lang, nagkakaroon ng gulo instead na magiging masaya yung celebration. So, there is time for everything. And next, verse 5, a time to cast away stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. May panahon ng pag-ipon at pagkalat ng iniipon. Katulad ng mga collections. No? Nagko-collect tayo ng mga collections natin. Meron mga coins, meron mga stamps. Panahon namin yung stamps na yun, maraming stamps. Puro email na lang. Yung mga bagay na yun, dapat na minsan tapusin na natin. Kung hindi mo na alangan na nandyan na lang yan lagi, kailangan mo na pala itapon o kailangan mo palang ipamana, so ibigay mo na lang sa mga makaka-benefit dun sa mga bagay na inipon mo. Katulad ng mga antiques din. May mga antiques na pinagkatago-tago mo pa ng panahon ng lolo. Diba? Oo. Sino may mga ganon? So dapat, bigay din natin yun. We should not keep it to ourselves only. Dapat ikalat o dapat na ipamigay na yun. Hindi pa habang panahon na mahahawakan. May mga panahon ng pagyakap at panahon na huwag yumakap. Lalo na wala sa lugar at hindi hinihingi ng pagkakataon. Amen? Example, dito sa UAE. So, alam na paglabas mo dyan, nakakabay kang gano'n. Kaya nung minsan, may nakita ko, imbis may nakita ko, yung girl ang naka-akbay dun sa boy. Kasi nga, bawal na dito yung PDA, di ba? Bawal yung public display of affection. So, hindi pwede may lugar. No? Dapat ilugar natin ang bawang bagay. Amen? And next, sa verse 6, a time to get and a time to lose. A time to keep and a time to cast away. Katulad ng collections ng paintings, yung mahalaga noon, minsan, hindi na mahalaga ngayon. Except for jewelries and gold. So, let's go. Let it go. Bitawan na natin yung mga bagay na ito, katulad ng pag-collect ng mga bagong bagay. I-unload natin yung kamay natin para naman makareceive tayo ng mga bagong bagay. Hindi yung laging nakaganon, no? So, dapat minsan buksan din natin yung kamay natin para makareceive din tayo ng blessings. Amen? At meron din ang oras ng kainan. Bakit mo dito yung kainan? May oras din ang pagkain, di ba? Kapag gutom, dapat kumain. Tapos pag busog na, dapat stop na rin yung pagkain. Amen. Kung hindi mo nararamdaman ka nagugutom, huwag kang kumain. Amen. Next, a time to rent and a time to sow. So ba pronunciation? So, yes. And a time to keep silence and a time to speak. May panahon ng pagsasalita at may panahon ng pananahimik. Natatawa si Sister Lina dito. Alam niyo, example ko yung sarili ko.
Ito na lang. Ito na kayo. Kasi, mayroong dapat na panahon talaga ng pagsasalita at may panahon ng pananahimik. Pag nagdra-drive ako, minsan ang gawain ko, salita ako ng salita. Siguro, inaano ko lang yung sarili ko, siguro para maalis lang yung nakagawian ko na, maalis yung boredom o kaya tension na pagdadrive, salita ako ng salita. Ngayon yung sister Wina naman, tahimik. Hindi mo imik. Tapos mag-aasabi na lang yung dalawang bata, bakit si Papa salita ng salita? Wala yung makausap. So yun po, may panahon ng pagsasalita at merong dapat na tumahimik tayo, no? Pag, lalo pag wala kausap. Dahil pa na lang, okay, kailan ba dapat manahimik? Tanong natin, kailan ka dapat manahimik? Kung sa iyong pagsasalita ay di naman makakatulong sa isang sitwasyon o makakalutas ng problema, manahimik ka na lang. Di ba? Hindi yung salita ka ng salita. Tapos, kung galit ka naman, pigilin mo huwag magsalita. Kasi minsan, baka makapagsabi tayo ng bagay na hindi natin intentionally na dapat sabihin, masabi natin. Amen? At meron din kapag tuwang-tuwa ka naman din, minsan, pigilin din natin sarili natin. Minsan, baka dahil sa sobrang tuwa mo, makapag-promise ka na makakainin ko kayong lahat. Yes! Di ba? Kung sa-celebrate, ano ba nasabi yun? So, there is time. There is time to keep silence and there is time to speak. That is in Ecclesiastes chapter 3, verse 7. Tatandaan ko lang. At kung di mo naman alam sasabihin mo rin, halimbawa nasa meeting ka, manahimik ka na lang. No? O pagkakamalan ka pa na matalino, kasi nga, hindi siya nagsasalita. Diba? Pagkakamalan ka talaga, sabi siguro ng boss mo, marami siguro iniisip ito, marami siguro alam ko. No? So there is time, no? There is time when to speak and when to be silent. Kaysa naman yung salita ka ng salita, pero mali naman yung sinasabi mo, you are just displaying your ignorance. Tama? So, malinaw po yun. In verse 8, there is a time to love and a time to hate. And a time of war and a time of peace. Sa history, makikita na po natin ito na history repeats itself. No? There is a time for these things. May panahon ng pag-ibigan. So yung mga dapat na umiibig na, dapat umibig na. Kung 23 years old ka, pwede ka na mag-asawa. Di ba? Kung 13 ka naman, or teenager ka pa lang, dapat huwag mo nang mag-asawa. Or pag-isipan mo mabuti yun. No? There is a time. Halimbawa, first year college ka pa lang. Anong time yung first year college? Ano dapat ginagawa? So narinig niyo yun, nag-aaral? So dapat, kapag ganun palang panahon, nag-aaral pa lang. There is a time for everything. At, di ba? Pero exception daw kami ni Sister Mina kasi nakita kami ng coach in high school. Nakita niyo yung profile pic ko? Di ba? That was during our 4th year. Ay, hindi, first year college na yun. First year college. Ay, okay, di ba lang? Pero there are sometimes excuse for anything. So, yun po. Nasa verse 8 na po tayo. So, before we conclude this message, let me tell you about this short story about Alexander the Great. Kilala niyo si Alexander the Great?
Alexander the Great was a king and he was the son of King Philip from the Macedonian Kingdom. Nag-reign po siya noong around 356 BC at nabuhay lang siya ng 33 years. But he was able to conquer a lot of kingdoms during his time, no? Pero bago po namatay si Alexander the Great, meron po siyang hindi po normal na request bago po siya namatay. Yun po. Nakita po natin dito. Una, ito po yung unusual na request niya. I want the best doctors to carry my coffin to demonstrate that the face of death, even the best doctors in the world, have no power to heal. Pangalawang request niya, ito po. I want the road to be covered with my treasure so that everybody sees that material wealth acquired on earth will stay on earth. Ito po yung mga unusual na request niya. And then pangatlo, yun, weird. I want my hands to swing in the wind so that people understand that we come to this world empty-handed and we leave the world empty-handed. After the most precious treasure of all is exhausted, and that is time. So, sabi po gano'n ni Alexander the Great yung request niya, yung tatlong bayan niya. Una, na mga doktor daw yung magdadala ng coffin niya. Pangalawa, ikalat yung mga kayamanan niya sa road yung sa dadaanan ng funeral niya. Kasi nga, gusto niyang ipaalam sa tao na ang kayamanan hindi madadala sa langit. And then lastly, ilabas yung kamay niya dahil pinanganak tayong wala, sabi niya, mamamatay din tayong wala. Amen? So, conclusion na po. 53 minutes na. Man has to appoint his task with time. We should learn as we grow up and as we grow old. We should know our corresponding task in our generation. So dapat po malaman natin ang mga corresponding task natin during our time. Kung bata pa tayo, dapat kaya natin yung mga bata na maglaro. No? Kung kailangan nilang maglaro, maglaro. Kung kailangan nilang mag-aral, mag-aral. At kung kailangan nilang magtrabaho, magtrabaho. At tayo naman na medyo nakatatanda na, kailangan na rin natin magbigay ng mga tamang wise advice sa mga kababata. And then, man has to number his days. We need to accomplish things especially during our time. We are not growing any younger, lahat tayo ay tumatanda. So, we have to number our days also. And then 3, man has to know God's time design. We should know when to do, when do we need to do things according to God's will. And of course, with the guidance of the Holy Spirit. We should ask the Holy Spirit to guide us, and we need to do things, we ask, do I need to do this thing now? Or is it right? It is right timing? Dapat malaman natin yun na tama ba yung timing na dapat kong gawin na itong bagay na ito? Dapat ko na bang desisyonan na ganitong bagay? Katulad sa papakasal na ba ako? Di ba? Kung timing na, tama na, hilog na sa panahon, dapat magpakasal na. Di ba? Amen po ba? Amen. And then, man is to flow with God's time, sabi na nun. And we know that all things work together for good, for those who love Christ, to those who were called according to His purpose, sabi ko lang sa Romans 8:28. So, mga bagay o mga time na yan ay tinaplan na no? According to His will. So, can we benefit with time? How can we benefit with time? Una, time is running. So, tumatakbo daw pala yung panahon. So, dapat habulin natin. No?
tumatakbo ang panahon. Every second, every minute, every hour, tumatakbo talaga ang panahon. So dapat na abulin na natin yung panahon. And second, time, our most precious resource. So, it is time to work, it is time to be fruitful. No? And then, pangatlo, it is about time. If you have not done what you have done, what you have to do, which is good, it is about time. So, dapat gawin na natin yung mga bagay na kaaya-aya na napakabuti na dapat natin gawin. And then, now is the time. Ngayon na yung panahon. Kung hindi mo pa tinatanggap si Lord sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas, tanggapin mo na siya. Now is the time. Now is the appointed time para tanggapin natin yung Panginoon. Amen? At huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Diba? Learn from your brothers and sisters who made it. No? Example, mayroong 13 years old, tapos, di dapat yung 13 years old, nasa first year high school na siya, di ba? Meron naman na inaabot ng 18 years old, first year pa rin siya. So, hindi na tama sa panahon yun. So, dapat talaga, we have to do things accordingly. Loyalty. 18 years old na, first year high school pa rin, hindi na akma sa panahon. And then, you cannot regain time which is lost dahil lumipas na, no? Katulad nga, kanina, lagi ko sinasabi, yung mga bata, huwag nyung pigilang lumaro kasi panahon nila ng paglalaro yan. At hindi rin panahon na pagkahinigin natin sila kung maingay. Pero may panahon din na dapat na ano natin sila, may behavior sila na dapat natin sabihin. And then, 6, do what is productive. Saan yung, stop wasting time. Yun. Stop wasting time. Do what is productive. If it will not be beneficial, stop. No? Stop wasting time. Huwag natin gawin yung mga hindi kapaki-pakilabang na bagay. And then, manage your time wisely. So, yun po, sinabi ko na dapat na kapaki-pakilabang sa sarili natin at kapaki-pakilabang din sa nakararami. Yun po. God be the glory. Yun po tayo ha.